Breakout or bull trap ba itong ginagawa ni Toy Bits? This is the 1-hour time frame of Toy Bits. Kung makikita ninyo, bumasag tayo dun sa resistance 1 natin around $74,000 area. Ito po yung una na untog nung March 7. And then finally, kahapon, nag-break tayo outside. Okay, pero kailangan natin, alam nyo naman, yung mga breakout traders, kailangan nila ng confirmation candle, no? Para masabi mo na, sige, it's confirmed. It's a breakout. So we need to close ng long green today, alright, para ma-confirm natin yung breakout na yan. And kung magiging successful, papunta tayo sa next resistance. Yung resistance 2 natin around 80,450 area. Yan po yung red box ni Tipay. Alisin ko lang to. Yan, may automatic na red box na nagdo-drawing si Tipay dyan. So yan yung possible next resistance kung magiging successful ito. Ngayon, kaya nga ang tanong natin, breakout ba to or bull trap? Okay, baka kasi bull trap lang, ano? So kung hindi to magko-confirm tonight or today, hindi ka maglo-long green candle, there's a probability na maging bull trap to, especially kung bibigyan ka ng topping tail candle, no? Meron tayong theory dito na false move Monday. So yung mga move ng Monday, usually binabalik ng Tuesday or Wednesday, no? So kaya tawag natin false move Monday. So tignan natin ito kung magde-develop at tutuloy ba tayo sa 80,000 or babalik tayo pabalik dito sa range natin at around, balik muna 65 lang muna dito sa low po nito, no? $65,000 area, and pabalik ulit tayo sa 60 ba? Di-dribble ba ulit tayo dito sa loob nito or didiretso na tayo sa 80? Exciting to this week kay Bitoy, kaya